bumagsak ang negosyo mong tatrabaho. Hindi mo alam, naghihintay pala sa'yo. Mas malaki pala naghihintay sa'yo na nakalaan ng Diyos para sa'yo. Akala natin ito na yung buhay para sa akin, hindi mo ma-let go. At nawala yung bitana yun, hindi mo alam na may naghihintay pala para sa'yo. Kung may nagsaradong pintuan para sa iyo, ang Diyos ay napakabait. Bubuksan niya napakaraming bintana para pataluin ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Kung tayo mag-pray, kung bakit tayo likha ng Diyos sa mga mukha natin, lahat ng body parts natin, puro paharap. Ang nais ng Diyos, mag-move forward tayo. Yung kamay natin, paa natin, puro paharap, mata, ilong, tenga. Para tayo lumakad. At para pa-forward. Nag-iisip ba? May nalimutan si pastor. May naiiwan pa sa likod ng party. Ba't nasa likodan nyo? Tama! Nilikha ng Diyos yun. May purpose ng Diyos. Ba't nilikha ng Diyos? Nilikha ng Diyos dahil yung mga pangit, yung mga basura, dumi natin. Dapat yun hindi na pinabalikan. Pinaplas yun at iniiwanan at hindi na pinabalikan. Sino sa inyo maglalaro ka ng dumi? Sino pa sa inyo babalikan? Nilikha ng Diyos yun. Dahil pag kayo pinatawad na ng Diyos, ang sabi niya, He will remember it no more. Hindi niya natatandaan yung lumang pagkatao niyo. Amen. Pero nakakalungkot, yung ibang tao naglalaro ng dumi natin, ay eto siya ang dumi-dumi niya, eto siya dahil eto yung dumi niya nakakatili. Sabihin mo sa taong nagsasabi sa iyo, kapangitan mo noon, kadiri ka. Hindi ko na babalikan yan. Pero nakakalungkot minsan, pinag-iisip sa atin ng kaaway na walang kaibahan ang luma sa bago. Sino gusto kumain dito ng, ano gusto niyo, isang kalulutong pandesal o yung isang linggo na napaktigas? Ang pipiliin niyo? Yung baso, di ba? Pero nakakalungkot, madalas, hindi natin ma-differentiate yung luma. Pilit pa rin natin binabalakin yung luma natin bago na tayo nilalang sa Diyos. Ibaon na natin ito, ilibing na natin ito, at huwag nang buhayin pa. Dahil patay na yan. Bago na tayo sa ating Panginoon, pasibulin natin yung bagong apoy. Naniniwala ko, paglabas nyo sa lugar na ito, ay dadalhin nyo itong apoy sa lugar na pupuntahan nyo, anumang iglesia, anumang lugar. Sino sa inyo rito ang full-time minister? Walang full-time? Isa lang? Isa lang may full-time? I-elaborate ko ano may full-time minister. Yung full-time. Ang full-time, nakakalungkot kasi, imagine nyo, bakit walang umaabot pa sa mga kapwa natin para ibalik ang Diyos? Dahil walang mga full-time eh. Walang mga full-time. Kaya lagi natin sinisisi yung mga kabataan ng pag-asa ng bahay, pero hindi na sila dahil we tend to forget. Nalilimutan natin ipasa yung legacy. Hindi lang naman yung inheritance, hindi lang naman pera eh. But godly legacy na dapat natin iniwan sa next generation. Kaya pinalilimutan natin gawin. Nakala natin, trabaho ng pastor yun. I-elaborate ko ano yung full-time minister. Ang full-time minister, isang estudyante, isang tao na binilisan ng Diyos na pagiging estudyante para abutin yung kapwa niya estudyante. Amen. Ang full-time ay isang magsasaka na binilisan ng Diyos na maging magsasaka para abutin yung kapwa magsasaka. Amen. Ang full-time minister ay binilisan ng Diyos, ito yung tao na binilisan ng Diyos na isang teacher para abutin ang kapwa teacher. Amen. Ang full-time minister ay isang empleyado sa munisipyo para abutin ang kapwa niya katrabaho. Amen. Ngayon, tanong ko, sino sa inyo ang full-time minister? Amen. Dapat lahat tayo full-time. Hindi namin kaya abutin yung mga saklaw ninyo. Dapat kayo'y patuloy na umabot. At malaman nila na sila ay may pag-asa pa. Na hindi nila kailangan hanapin pa kung saan-saan ang kapalaran nila. Pero may katotohanan sa kapalaran. Sabi, your choices today will pave the way for tomorrow. Ang mga pagpili natin ngayon, ito yung bagay na gumagawa ng daan natin sa kinabukasan. Kung ano tayo 10 years from now, 5 years from now, dahil sa bagay na tinanim natin noon. Kung wala nagtanim sa simbahan na to, hindi ito na itayo ng ganito kaganda. Kung wala nagtayo 5 years, 10 years ago, hindi ganito ngayon. Your action today will pave your way for tomorrow. Mga ilang bata kala nila, di sila nagsisikap. Pinabayaan nila yung sarili nila. Pero iba nagsikap, 5 years, nag-reunion kayo, ilan sa inyo, makikita, may nga isang abogado na, doktor na. Dahil sa mga bagay na tinanim nyo, o isang magandang lugar na,
dahil sa mga bagay na tinanim nyo. Di ba napakasarap pakinggan lalo sa mga estudyante, naakit kayo sa entablado at gagraduate kayo at sabihin sa inyo ng mga magulang nyo, anak ko yan! Anak ko yan ang magiging proud sa atin. Ganon din naman sa mga magulang natin kung tayo ay magtatanim ng maganda. Sa ating mga anak, makikita natin yung mga anak natin ay maganda rin naman ang kinabukasan nila. Pangalawa, our circle of friends will mold your future. Kung sino lagi nyo kasama, ay nakakahawa yun. Nagiging kamukha nyo. Kaya kung magdidikit kayo sa pogi, next thing you know, magpipiling pogi na rin kayo. Piling lang ah. Di ba yung mga nakablack ng kasama ko, magkakamukha kami. Dahil lagi kami magkakasama. Kaya kung sabihin mo, kung lagi kasama mo, tumador, kahit sabihin mo na ikaw malakas sa self-control, may chance na mapapainom ka pa rin. Kung ikaw sumasama, mahilig sumama sa mga bulak-bulero, may chance na magiging bulak-bulero ka pa rin. At sa church, purihin ng Panginoon dahil lahat ng kabataan doon mahiling mag-aral, bawal ang walang pangarap, lahat sila nag-aaral. May Cardiman College scholarship po kami, lahat po sila nag-aaral sa church po namin kung saan bawal ang walang pangarap. Amen! Kaya ingatan natin kung sino lagi nakakahalubilo natin, lagi natin kasama. Naalala ko, yung kapitbahay namin sa Hawaii, lagi niya nilalakad yung aso niya, nakakatuwa. Pinanonood ko siya araw-araw. Next thing you know, nakita ko yung lakad ng aso niya, pati siya, nakahawig na sa kanya. Pati mukha na. Eh paglapit sa akin ang sama, pati amoy, kamukhang-kamukha na. Kaya mag-iingat kayo. Kaya minsan pagkasama niyo lagi misis niyo, kamukha niyo na. Pati attitude, pati yung temper, lahat nakahawig na. Kaya yung mga bagay kung sino nagmumult, ay yung mga bagay na kapaligid sa atin. Kaya ito'y dapat natin iingatan, pipili, unless mas malakas kayo manghawa. Purihin ang Panginoon, mas malakas pa rin ako manghawa. Dahil ako'y apoy na apoy sa paglilingkod ng Diyos, apoy na apoy ako sa gawain ng Diyos, at kung sino gusto sumama, ay maaapoyin din naman. Kaya panahon na para mag-apoy tayo. Nung namin nagsimula kami sa gawain, 2 years ago, ang sabi sa akin, 29, dumating ako, Pastor, sabi ko mag-target tayo ng 300, Pastor, ang tagal-tagal na namin, hindi nangyari yan. Basta mag-target tayo. Pero alam nyo, after 3 months, yung target namin 300, hindi naging 600, naging 300, hindi naging 640. And after 6 months, naging 1,000 na kami. Ang sabi ng iba, umpisa lang yan, magsusubside din yan. And after 1 year, target kami ng 1,500 sa church namin. Kaya hindi na namin ginagamit ang church namin, nilalabas na namin sa Pag-asa Gym. After 1 year, 1,500 na target namin, hindi namin naabot. Dahil lumagpas kami, naging more than 2,000. At binalikan ko yung nagsabi ng umpisa lang kami. Tama kayo, hanggang umpisa lang kami. Dahil ngayon, ang pakiramdam ko, nag-uumpisa pa lang ako. At kung blocking yellow kayo, matutunaw kayo dahil dala kong apoy hanggang